say we drench the gods with their blood! What say you, Spartan? For our sons! For our daughters! For Sparta! Sparta, sinaunang syudad sa bansang Griego. Bagkus maliit, ay kinikilala dahil sa mayroon itong isa sa pinakamabagsik na militar sa buong kasaysayan. Sumabak sa maraming labanan, katulad ng digmaan ng Messenia at Peloponnesia. Mayroong isang sagupang humugis sa mabangis na reputasyon ng mga Spartans. Ang labanan sa Thermopylae, kung saan sinabong ng mga Spartans sa pamumuno ni Haring Leonidas ang libu-libong puwersa ng Persia. Bakit ba ganun kabangis ang militar ni Haring Leonidas? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, himayin natin ang kasaysayan at sama-sama nating halungkatin ang sagot sa katanungang, totoo ba? Sino ang mga Spartans? Ito ang mga mamamayan ng estadong syudad ng Sparta o Lacedaemon na nasa ibaba ng bansang Griego. Bagamat ang lupain ay nasasakupan ng Greece, ito ay may sariling pamahalaan. Kaiba sa isa pang estadong syudad na Athens, kung saan ang kultura ay puno ng sining, filosofiya at arkitektura. Ang mga Spartans naman ay nahubog sa labanan. Nagsimulang lumakas ang militar nito noong nagkaroon ng pag-aalsa ang mga alipin mula sa nasakop na katabing lupain ng Messenia. Mula noon, upang masiguro na hindi na muling mangyayari ang isang pag-aalsa ng mga Helots, ginawang batas ang pagsali ng lahat ng lalaki sa hukbong militar. Sa edad na 7 taong gulang, ang lahat ng batang lalaki sa Sparta ay kinakailangang sanayin sa agoge, ang sistema na buhay disiplina at buhay militar. Sa madaling salita, lahat ng kalalakihan sa estado ay nagiging sundalo. Ang ibang mga gawain naman katulad ng pagsasaka, pagtayo ng mga gusali at iba pa ay nakalaan sa mga alipin. Ganon din naman ang mga kababaihan sa Sparta. Bagamat hindi kasali sa militar, maraming tinatanggap na pribilehiyo ang mga ito upang hikayating magkapamilya at mag-anak. Isa sa pinakamabagsik na sinanay sa agoge ay ang haring si Leonidas. Mula sa dinastiya ng Agiad, pangatlong anak ni Anaxandridas, si Leonidas ay naging bihasa sa taktikang militar, lalo na sa pagbuo ng tanyag na phalanx. Ang phalanx ay ang pagsama-sama ng mga sundalo o hoplite upang bumuo ng isang malaking grupong pambara sa gitna ng labanan. Hawak ang panangga, sibat at espada, ang mga hoplite sa phalanx ay sabay-sabay sumusugod at sabay-sabay umuurong. Mahirap buwagin ang phalanx dahil dikit-dikit ang mga sundalong bumubuo dito, lalo na kung masikip ang daan. Nasubukan ang formang ito sa Battle of Thermopylae. Halos 2,200,000 taon na ang nakararaan. Nagsimula ang gulo sa pagitan ng mga Persians at Griego noon pang panahon ni Darius, anak ni Cyrus the Great, na lolo ni Xerxes. Dahil sa tagilid ang puwersa ng mga Griego laban sa napakaraming bilang ng mga Persians, galit man ang mga ito sa Spartans, wala silang pagpipilian kung hindi humingi ng tulong kay Leonidas. Subalit bilang hari, hindi ito agad tumugon, ngunit kumonsulta muna ito sa isang manghuhula, ang Delphic Oracle, o ang babaeng pari na naninilbihan sa Diyos ni si Apollo, anak ni Zeus. Sa manghuhula na laman ni Leonidas,
na hindi maganda ang kahihinatnan ng kanyang lupang sinilangan. Dahil dito, tinanggap ng hari ang imbitasyon ng mga Griego na sumali sa digmaan. Bagamat ang alam ng marami ay 300 mga Spartans lamang ang lumaban sa mga Persians, mayroong iba pang kakampi ang mga ito. Batay sa mga ulat, ang buong bilang ng mga sundalo ni Leonidas ay napakaliit kumpara sa puwersa ni Haring Xerxes. Ano ang Thermopylae? Ang Thermopylae ay isang daanan sa pagitan ng bundok at ng karagatan sa itaas ng bansang Griego, mga 150 kilometro mula sa siyudad ng Athens. Dito naganap ang sagupaan na pinangunahan ng 300 Spartans. Noong mga taong 480 BC, nagsimula ang pagsugod ng napakalaking militar ng Persia papunta sa bansang Griego. Upang makarating sa sasakupin, kailangan magdaan sa Thermopylae. Matapos sa mga 4 na taong preparasyon para sa giyera, pinadala ni Xerxes ang 250,000 mga navy nito, 1,700,000 mga sundalo, 80,000 mga nakakabayo, 20,000 mga Arabo, at sobra sa 300,000 sari-saring mga sundalo. Bagamat pinagtatalunan pa rin ang tunay na bilang, ayon sa historian na si Herodotus, umabot sa mga 2,600,000 katao ang sasakop sa bansang Griego. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit 300 Spartans lamang ang sinama sa labanan. Kaila sa marami na pinili ng hari ng Persia na sumugod sa Greece sa mga araw na pinagdidiwang ang isang napakahalagang kapistahan. Ang mga kalalakihan ay kinakailangang lumahok sa pagdiriwang at pinagbabawalang lumuwas ng syudad ng mga ito. Kaya 300 lamang ang pinili sa Battle of Thermopylae. Ganun pa man, pinamalas ng mga Spartan ang bisa ng pormang phalanx laban sa mga Persians. Napakarami man ang sundalo ni Xerxes, baliwala ito sa makitid na daan ng Thermopylae. Mas epektibo ang dahan-dahang pag-usog ng matibay na phalanx kumpara sa napakarami at napakagulong bilang ng Persia. Dahil dito, ilang araw tumagal ang labanan, ngunit unti-unting nababawasan ang militar ni Xerxes. Bagamat napansin ni Xerxes na talagang pakaunti ng pakaunti ang bilang ng kanyang mga sundalo, isang Griego na nagngangalang Ephialtes na galit sa mga Spartans ang tumulong sa mga Persians. Tinuro nito ang daan sa bundok patungo sa likuran ng mga Spartans hanggang sa napalibutan ng puwersa ni Leonidas. Sa oras na ito, napagalaman ng hari na hindi uubra ang kanilang phalanx kung ang kalaban ay nasa likuran. Gaano man katapang ang mga Spartans, may oras din na nawawala ng pag-asa ang sinuman, kahit ang mabagsik na haring si Leonidas. Pagsapit ng 3 araw, sa kagustuhan nitong tuparin ang pangako na ipagtanggol ang kanyang estado, nagpaiwan ito kasama ng mga natitira nitong sundalo. At sa isang daanan sa gilid ng bundok, pinauwi ang ibang mga sundalo upang ihatid ang babala ng Persia sa mga taga-syudad. At nangyari nga ang hula ng Delphic Oracle. Hindi kinaya ng ilang daan ang libo-libong mula sa Persia. Lumaban si Leonidas hanggang sa kanyang huling bigwas, sangga, turok at hininga. What say you, Spartans? Dahil sa katapangan ng mga Spartans at kagitingan ni Leonidas,
Nakapaghanda ng maigi ang mga Griego laban sa mga Persians. Sa Battle of Salamis at Plataea, natalo ang puwersa ni Xerxes. Ayon sa History Extra, natalo ang buong puwersa ni Haring Xerxes sa mga Griego dahil sa kagitingan ng mga Spartans sa Thermopylae. Marahil naging inspirasyon ng mga taga-syudad ang kaganapan sa makitid na daan. Ayon sa Ancient EU, bagamat maraming panang sundalo ng Persia, mas matigas daw ang panangga ng mga Spartans, kaya hindi tumulab ang napakaraming archers ni Xerxes. Ang maraming bilang ng mga Persians at ang kanilang taktikang militar ay nabaliwala sa makitid na labanan ng Thermopylae. Naging dihad raw ang higanting bilang ng mga Persians sa unang pagkakataon. Anong aral ang mapupulot sa kasaysayan ni Leonidas at ng mga Spartans? Pakikipaglaban hanggang sa huling hininga ang pinaka-nakamamanghang katangiang pinamalas ng mga nito. Marahil ang katangiang kinakailangan ng lahat ng Pilipino ngayong ang bansang Pilipinas ay nasa gitna ng giyera laban sa kahirapan. Kung ang bawat isa ay hindi susuko at hindi mawawala ng pag-asa, makararaos ang lahat sa hirap. Gaano man kadilim ang ulap, liwanag ng araw ang nasa likod nito. Narinig mo at nasaksihan ang mga patunay hinggil sa kasaysayan ng mga Spartans. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ang iyong pangunawa. Tandaan, responsibilidad ng bawat isa ang sarili nitong paniniwala. May katotohanan ba ang istorya ng 300 Spartans? Ano sa palagay mo? Ikaw ang humusga. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba